Iba't ibang kasong kriminal ang posibleng kaharapin ni Senator Jinggoy Estrada, dating Public Works Secretary Manuel Bonoan at iba pang opisyal ng DPWH. Ito'y matapos isumite ng Department of Justice sa Office of the Ombudsman ang kanilang preliminary investigation laban sa mga ito na may kaugnayan sa flood control scandal. Ayon kay Assistant Ombudsman Miko Clavano, dadaan ang resolution sa pagsusuri ng anti-graft body. Laman ng mga investigasyon ng DOJ ang mga ebidensya na mayroon umanong umiiral na network ng mga opisyal ng gobyerno na inabuso ang kanilang katungkulan upang manipulahin ang mga detalye ng proyekto, paglalabas ng budget at dayain ang proseso ng public biddings. Moving forward, the next step will be to allow the Office of the Ombudsman to conduct its own independent review and resolution on the merits of the case. Sa independent review ng Ombudsman, 3 posibilidad ang pupwedeng kahinatnan ng resolusyon: pagtibayin, amyendahan o baliktarin ang findings bago tuluyang maisampa ang mga kaso sa hukuman. Bukod kina Bonoan at Estrada, inirekomenda rin na ituloy ng NBI-DOJ Task Force ang mas malalim pang investigasyon upang tuluyang matukoy ang mga natitirang John and Jane Doe o hindi pa nakikilalang mga individual na nagsilbing middlemen o naghinabang sa project allocations. Posible namang maharap ang mga ito sa kasong plunder, violation sa Anti-Graft and Corrupt Practices Act, direct bribery, and receiving gifts by public officers at corruption of public officials. In general, the investigation centers on expansive legislative and public works budget execution irregularities. Kasalukuyang sakop ng precautionary hold departure order si Bonoan at Estrada batay sa kautusan ng isang korte sa Maynila noong nakaraang Pebrero. Samantala, sa Senado kahapon, hindi nagbigay ng pahayag si Senator Estrada at sinabing sa abogado niya na lamang makipag-usap. Hinihingi pa ng UNTV ang panig ni former Secretary Bonoan, ngunit wala pa itong tugon sa ngayon. Evan Alvarez, humahataw sa Balita Ngayon.